Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanilang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't sinabi, magpakita ka ng kababalagang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati, magkakablabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimasik si Satanas laban sa kanyang sarili, papaano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang sandatang kanyang inasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis ng bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumama kaysa dati ang kalagyan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno.
Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po, dun sa Coronadal, sa Mindanao, ay nagkaroon ng pagpupulong ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa may kinalaman sa kultura at turismo. At kanilang pinili yung tinatawag pong Best Religious Festival sa bansa. At sa ikatlong pagkakataon, kaya nga sa unang pagkakataon din ay hinirang na Grand Champion at Hall of Famer dahil 3 taong sunod-sunod, 2022, 2023, 2024, ang hinirang na Best Religious Activity sa buong bansa ay ang Piyesta ng Nazareno ng Quiapo, pagkilala sa Pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin uli ang ating Panginoon. Tunay nga bang ang pista ng Nazareno ay ang pista ng lahat ng mga pista. Ang pista ng bawat Pilipino. Kaya pinagpahinga ho muna nila tayo, sabi nung organizer, give chance to others naman daw po. Dahil Grand Slam na ho ang Nazareno na kapistahan. Kaya ito ay dahil na rin sa pakipagtulungan ng lungsod ng Maynila at ng simbahan ng Quiapo. At pagkilala ito sa marubdob na pananampalataya ng mga deboto at sa tulong din ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para maging banal, ligtas at maayos ang ating kapistahan. Sino nga ba talaga ang pinagpala? Sino ang sinumpa? Ito ang nais linawin ni San Pablo sa unang pagbasa. Kaya nga pinapaalalahanan niya tayo kung sino ang dapat pagpalain ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana pagpalain ka ng Diyos. Yung mukhang masungit, baka sumpain. No? At sabi ni San Pablo, huwag nawa kayong mapasama sa mga sinumpa. Paano nga ba malalaman kung sino ang pinagpala? Anong kailangan nating gawin para tunay na pagpalain ng Diyos? Sa Ebanghelyo narinig natin, nagpalayas ng demonyo si Jesus Nazareno. Ngunit ang nakakalungkot, anong ginawa ng kanyang mga kalaban? Pinaratangan pa siya. Ang sabi nila, itong taong ito, kampon ng demonyo. Biruin nyo, tinawag nilang kampon ng demonyo si Jesus Nazareno. Itong taong ito, ang ginawa niya'y masama. Alam nyo mga kapatid, ngayon sa panahon natin, parami ng parami ang mga sinasapian ng demonyo. Kaya nga't marami rin pari ngayon ang nagiging exorcist na. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang may sanib? Wala naman siguro, no? Huwag nyo sabihin, nasa simbahan tayo. Pwede rin nasa simbahan. Nandito ang demonyo. Mahusay ho yan. Pero alam nyo mga kapatid, yung pagsanib ng demonyo ngayon, hindi lang ito natatagpuan sa mga bumubula ang bibig, tumitirik ang mata, nangingisay. Minsan akala natin, yun yung mga tanda na sanib. Totoo po, may mga ganoon. Yung umiikot ang ulo. Pero alam nyo, matalino na ang demonyo ngayon, ayaw na niya na masyadong nahalata. Kasi masyado obvious yun.
Pag alam natin ganun yung sinasapian, natatakot tayo, di po ba? Umiiwas na tayo pag nakita mong tumitirik na yung mata, pulang-pula ang mata ng tao. Kaya mahusay ang demonyo, hindi yan nauubusan ng mga patibong. Ano ngayon ang bago niyang estilo? Sa totoo lang, hindi nga bago yun eh. Kasi ginawa na yun nung panahon pa ng Panginoon. Ano yung sabi ko kanina? Nung gumawa ng mabuti ang Panginoon, anong sabi? Ano yung ibinulong ng demonyo doon sa mga sinaniban niya? Masama yung ginagawa niya. Galing yan sa kampo ng demonyo. Ganon daw ngayon ang mahilig gawin ng demonyo. Pag gumawa ka ng mabuti, pagkakaisahan ka. At yung ginawa mong mabuti, tatawagin pang masama. Naranasan nyo na po ba yun? Gumawa ka na ng mabuti, ang tawag pa ng iba, masama. Tumulong ka na, anong sasabihin ng ibang tao? Nagpapakalabas lang yan, pakitang tao lang yan. Nagsasabi ka ng totoo, anong sasabihin nila? Yan ang nagsisinungaling. Napansin nyo ngayon, binabaligtad na. Ikaw ang nagtatanggol sa mga api. Ikaw ang nagtatanggol ng katarungan. Anong sasabihin? Komunista yan. Kalaban yan. Ganun po ngayon ang nangyayari. Ipinagtatanggol mo ang buhay ng mag-asawa. Makaluma, masyado yan. Ipinagtatanggol mo yung mga bata, yung mga nilalaglag. Anong sasabihin? Laban yan sa mga gusto mo, yung kalayaan natin. Pinagtatanggol mo yung mga mali dahil gusto mong itama sila. Kasabwat yan ng mga kriminal. Ayaw yan ng mga mabuti. Ganun po ang ginagawa ng demonyo ngayon. Nililito tayo. Yung mabuti, tinatawag na masama. At ito pa ang mas masaklap. Yung masama, yun ang nagiging mabuti na ngayon. Yung masama, tinatanggalan na ng lason at pinapaniwala tayong okay lang. Hindi naman masama yung makipaghiwalay ka. Makisama ka na lang kung sino gusto mo. Lahat naman ginagawa na yan, di ba? Masama pa ba yun? Okay lang yang magpalaglag. Dugo lang yan. Hindi naman yan talaga buhay. Hindi pa yan tao. Nilidin lang tayo. Yung mga nagsasabi ng mga sinungaling, yung mga nagpapakalat ng fake news, yun pa ang bida ngayon. Yung mga tiwali, yung mga tunay na magnanakaw, yung mga nangungurakot, absuelto pa ngayon. Nakakabigla, nakakagimbal, pero ang nakakalungkot, minsan, nagiging normal na lang sa atin. Sasabihin na lang siguro ng iba, lahat naman nagnanakaw eh. Wala na tayo magagawa. Lahat naman yan sinungaling eh. Hayaan na lang natin. Tumahimik na lang tayo. Mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin sa Poong Nazareno, sapagkat ang tunay na pinagpala, alam niya ang tama, alam din niya kung anong mali. Ang tunay na pinagpala, alam niya ang tama, at doon siya sa tama, kahit nag-iisa lang siya. Hindi dahil sinabi ng marami, yung mali nagiging tama. Hindi dahil sinabi ng politiko o yung hinahangaan natin o yung nagbibigay ng pabor sa atin,
binabaliwala na lang natin. Di ba? Kahit nga si Jesus Nazareno, pinagsabihan na ng masama, hindi tayo minsan nababahala. Wala tayong pinagkaiba sa Ebanghelyo ngayon na tinawag siyang masama, tinawag siyang kalaban, tinawag siyang mali. Pero walang nagtanggol kay Jesus Nazareno. Ganon din ba tayo? Sayang lang, tatanghal nating best religious festival ng Nazareno ang traslasyon, pero kapag papanig na sa mabuti, yung mga tinatawag nating deboto, tahimik lang. Aanin natin yung grand slam tayo sa piyesta natin, pag ipaglalaban na ang tama at lalabanan ng mali, doon tayo sa mali pumapanig. Doon tayo sa mali pumapalakpak. Doon tayo sa mali, tinatawanan na lang natin at nagkikibit balikat na lang tayo. Mga kapatid, hilingin natin ang Espiritu Santo, sabi nga ni San Pablo, na siyang magbibigay liwanag sa atin. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Papa San Juan, ika-23. Siya yung nag-umpisa din ng malaking reforma sa simbahan. Ganon din nangyari sa kanya. Nung sinabi niyang, lawakan natin yung pag-iisip natin. Anong sabi ng mga tao? Kampon siya ng demonyo. Nung sinabi niyang, magkaisa tayo, dapat magkaunawaan tayo, magtulong tayo. Muslim ka man, hindi ka man Katoliko, sama-sama tayo. Anong sabi ng mga kalaban niya? Sugo yan ng demonyo. Hindi yan galing sa Diyos. Ngayon nakakapagsimba tayo sa wika natin. Nung sinimulan niya ni Papa Juan 23, binatikos din siya. Nung siya'y umaabot sa mga hindi Katoliko, hindi yan nagustuhan ng mga tao. Nung nakikipaglaban siya para sa katarungan, anong sabi? Namumulitiko siya. Mga kapatid, hilingin natin din kay Papa San Juan 23 na katulad niya, tayo'y maging tunay na Kristiyano, tunay na deboto, tunay na alagad, tunay na pinagpala. Sapagkat alam natin, pipiliin natin at kakampihan natin ang tama at itatakwil natin, iiwasan natin at lalabanan natin ang mali. Kaya sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kayo po ang tunay na maghari sa amin. Nasa paligid namin, maging sa puso at kalooban namin, nandyan ang kasamaan. Nandyan ang iyong kalaban na gusto kaming nakawin mula sa inyo. Huwag niyo pong ipahintulot na kami mabulagan kung ano ang tama at mali. Marami ang naglilinlang. Nililito kami kung ano ang mabuti at masama. Ginugulo ang aming isipan. Tinatakot kami. Tinutukso kami upang kami ay pumanig sa mali. Liwanagan niyo po ang aming isipan. Isugo niyo po ang Espiritu Santo upang sa araw-araw naming pagpili sa aming buhay, ang aming piliin, ang inyong katotohanan, ang inyong kabutihan, ang inyong kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.